Mula kay Pinoy Mystery Channel mga tol, eto pag-usapan ulit natin yung labanan na nangyayari ngayon sa Ukraine at saka sa Russia. No? Dahil grabe kaya pala daw kabado si Putin sa rehiyon ng Kursk. Kasi alam naman natin yung Kursk mga tol, isa yung rehiyon sa Russia na ngayon ay okupado o sakop ngayon ng Ukraine, no? Dahil dun sa ginawa nilang sorpresang pag-atake mga tol. No, ano 'tong ginawa ng Ukraine na nagpakabog ng dibdib ni Putin mga tol. Alamin natin 'to ngayon mula rito kay Pinoy Mystery Channel. Bago natin 'to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng komentaryo, reaction video, wag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Labanan sa Ukraine, ngayon ay napunta na sa Russia. Habang Kaya sinabing labanan sa Ukraine na napunta na sa Russia kasi yung Russia unang umatake. Inatake nila yung Ukraine noong 2022 mga tol. Kaya doon nagkakaroon ng labanan. Ngayon yung Ukraine mga tol umaabante na, umuopensiba na sila. At napunta na nga, nasakop nila yung Kursk. Sakop ni Putin ang ilang teritoryo sa Donetsk. Pinasok kamakailan lang ng mga Ukrainians ang rehiyon ng Kursk, bandang kanan ng bansa. Ikinamangha ng marami ang mabilis na pagsalakay dahil sa hindi ito napigilan ng isa sa pinakamalakas na militar sa buong mundo. Sa matinding galit, isang operasyon ang isinulong ni Putin upang pigilin ang pag-abanse ng kanyang kaaway, ang Operation Revenge. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may pinag-iingatan si Putin sa Kursk na kung makukuha ng Ukraine ay malalagay sa panganib ang buong Russia. Yung pala yun, meron pala siyang pinag-iingatan kaya pala kumakabog ang dibdib niya ngayon mga tol. Ayon dito sa title ito pala yung nagpakabado, no? Naging kabado si Putin dahil dito. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Yung mga ganitong video mga tol, kapupulutan din natin ng aral to eh. Marami tayong matututunan. Ilang linggo na ang nakararaan mula nang pinasok ng mga Ukrainians ang rehiyon ng Kursk na nasa bandang kaliwa ng Russia. Sumabog ito sa balitaan, pati sa social media. Marami ang hindi makapaniwala na magagawa ito ng Ukraine dahil raw sa sobrang lakas ng depensa ng Russia sa kanilang bansa. Tinatawag pa nga ng iba ng Russia na impenetrable country o bansang kahit kailan ay hindi mapapasok ni naman. Mayroon talagang hindi makapaniwala at sinasabi na patibong lang daw ito ni Putin para makorner nila ang kasundaluhan ng Ukraine at ilang araw lang ay makikita na ang katapusan ni Zelensky. Ang dami nagulantang dito. Siguro nga patibong lang at sinadyang buksan ang border bilang isang taktika na magpapanalo sa Russia sa ikatlong taon ng labanan. May mga nagpapahayag naman na natalo na raw ang mga Ukrainians na pumasok sa rehiyon. Lahat ay dali ang napatay sa pagsalakay nito noong nakaraang linggo at tapos na raw ang digmaan. Ang mga ulat hinggil sa pag-abanse ng Ukraine sa Russia at pagpasabog sa mga tulay ay fake news daw at isang propaganda lamang ng mga taga-kanluran. Kung ganun, edi alamin natin mula sa mga nagpapahayag na hindi taga-kanluran katulad ng WION News, ng Al Jazeera at ng TASS News Agency para patas ang balita. Ang WION ay mula sa bansang India na may opisina sa New Delhi, ang kapital nito. At hindi ba't magkaibigan ng India at ang Russia? Kaya mapagkakatiwalaan na patas at balanse ang balita hinggil sa labanan ng Ukraine at Russia. Sa mga naunang pahayag ng WION,
mababasa na ibinubulgar nito ang mga hindi magandang nagaganap sa Estados Unidos. Halimbawa, pinahayag ng walang bias ang mga pag-uutang ng Estados Unidos na noong isang buwan ay halos umabot na sa 35 trilyong dolyares. Grabe. Ang pagkukunyaring mayaman daw ang Amerika, nababahala ang Wall Street sa nangyayari at ang mabagal na takbo ng ekonomiya doon. Ibinulgar din ng WION ang financial crisis at ang utang ng mga humahawak ng credit card sa bansa na umabot sa $1.14 trillion. Bukod dyan, inulat din ng ilang pagkakamali ng Amerika ilang taon na ang nakararaan, pati yung nakakahiyang pag-alis nito sa Afghanistan. Patunay na hindi kinikilingan ng WION News ang Estados Unidos. May ilang nagsasabi na ilang araw nang tapos ang labanan sa Kursk mula pa noong sumalakay ang mga Ukrainian sa Russia at sinabing wala nang natira sa Ukraine at tahimik na raw ngayon sa rehiyon. Totoo ba o isang fake news? Ang ulat ng WION News ilang araw pa lang ang nakararaan. Mababasa sa titulo nito, Ukraine's incursion into Russia, at ang sabi, Day 12. O sa Tagalog, paglusob ng Ukraine papasok ng Russia, 12 araw. Base sa WION News, umabot na sa 12 araw ang paglusob ng Ukraine at hindi pa natatapos katulad ng sabi ng iba. At kung panonoorin, ito nga ang sabi, na umabot na sa 12 araw ang paglusob ng Ukraine mula noong ika-6 ng Agosto. Ibig sabihin, ang labanan doon ay hindi pa natatapos. Tuloy-tuloy pa rin. So sinasabi lang dito mga tol na mismong WION News ang nagbabalita at itong WION News ay hindi bias sa mga taga-kanluran o sa mga western, do? So sinasabi kasi ng iba na tapos na daw ang labanan doon, natalo na ng Russia ang tawag dito, ang western o ang Ukraine mga tol, hindi nagtagumpay yung pagsugod ng Ukraine dito sa Russia. Pero yun daw ay mga pekeng balita lang kasi batay dito sa balita ng WION na hindi naman bias, hindi naman pabor, hindi naman siya kakampi ng western, tuloy-tuloy pa rin at umabot na nga daw to sa 12 araw. An international conference in the Russian capital. Representatives from over 50 nations. Isa pa sa mga pahayagang hindi panig sa kanluran ay ang Al Jazeera. Makikita sa kanilang website na ang tagapag-ulat ng mga Arabo ay mula pa sa Qatar. At ang sabi nito ngayon lang 19 ng Agosto na pinasabog ng Ukraine ang pangalawang tulay sa Kursk para makagawa ng isang buffer zone o malaking pagitan sa kanila at sa mga Ruso. Ang sabi sa ulat, ang pagpapasabog sa dalawang tulay ay upang mapigilan ang pag-supply ng Russia sa Operation Revenge. Naalala ko yung mga ganito dati nung naglalaro ako ng Red Alert, mga tol. Kasi yung mga kalaban dun sumusugod agad, nagbi-build pa lang ako eh. Ang ginagawa ko, sinisira ko muna yung mga tulay para hindi sila makatawid. No? Para magkaroon ako ng mas maraming oras para makapag-build ako ng grupo ko at makapagpalakas ako ng army. No? Parang ganun din to mga tol, no? So sinira nila yung tulay para hindi makaresponde agad yung Russia. Kita mo, maliwanag na hindi pa tapos ang labanan sa Kursk katulad ng haka-haka ng ilan. Ito pa ang isa, ang TASS News Agency. Ito ang state-sponsored media ni Putin. Sabi noong 18 ng Agosto, 1,700 ang mga Russians na lumisan mula sa Kursk sa loob lamang ng 24 oras. Paano ngayong sasabihin na tapos na ang labanan sa rehiyon kung pati yung mga galit sa Amerika ang nagbabalita na pumasok na sa 12 araw ang paglusob ng mga Ukrainian sa Russia at nagpasabog muli ng pangalawang tulay. Tapos, pinalisan kamakailan lang ang daan-daang katao mula sa rehiyon. Mismong Russia na ang nagsasabi na in-evacuate nila ang 1,700 na tao mula sa rehiyon. Kaya hindi pwedeng sabing fake news ang patuloy na labanan sa Kursk. Noong isang araw lang, pinahayag ng WION News na ang ginamit sa pagpapasabog ng tulay ay ang US-made HIMARS. Sa makatuwid, binanggit din ito ng Al Jazeera noong 17 ng Agosto na sinabi ng Russia na sandata ng kanluran ang ginamit para wasakin ang tulay sa Kursk. Ayan, totoo ang balita na mainit ang labanan
hanggang ngayon. Tuloy-tuloy. Sabi no, hanggang kailan kaya yan? Ano ang plano ng Ukraine para sa Kursk? Sa maniwala man o sa hindi, ang paglusob ng Ukraine ay patuloy hanggang ngayon dahil ang mga ulat ay mula sa mga galit sa Amerika, kaya hindi pwedeng sabing propaganda ito ng kanluran. Marahil ang pagkalat ng haka-haka na tapos na ang labanan ay ang fake news. Inulat muli ng WIO News na noong ika-11 araw ng paglusob sa Russia na talagang mabangis ang labanan sa rehiyon ng Kursk. Kasabay nito, ang balita na nakuha ng Russia ang isang nayon sa Pokrovsk sa Ukraine. Hindi na may tatanggi na patuloy pa rin ang labanan sa Kursk hanggang ngayon. Bukod sa pagpasok ng Ukraine sa Russia, mukhang may balak din ng mga Ukrainians na pasukin ang isa pang bansang kakampi ni Putin. Ang ulat ng Al Jazeera noon lang ika-18 ng Agosto na sinabi ng Belarus, ang bansa sa itaas ng Ukraine na kakampi din ni Putin, na may 120,000 sundalong Ukrainians ang nasa kanilang border. Damay Pahayag na siguradong ikinabahala ng presidente ng bansa na si Alexander Lukashenko. Ayon sa balita, bilang tugon, nagpadala ang Belarus ng mga sundalo rin sa border. Pero may malaking problema. Sinabi sa Al Jazeera na halos 50,000 lamang ang kasundaluhan ng bansa at hindi nito may pagtatanggol ang kanilang nasasakupan. Naku, ganun sumali, napakaliit nyo lang pala. Kung sasalakay ang Ukraine. Pero anuman ang balak sa Belarus ay sigurado may kinalaman sa pagpasok nila sa Russia dahil kaila sa marami na mayroong maselang lugar sa Kursk. Binalita ng Al Arabiya ang tagapag-ulat sa Saudi Arabia na isa raw provocation ng Ukraine ang pagplano sa nuclear plant ng Kursk. Sinabi na mayroong malapit na parusa kung ito ay gagawin ng mga Ukrainians. Marahil ito nga ang tunay na balak ng Ukraine na ilagay sa peligro ang pamunuan ni Putin. At ang pag-assemble ng kasundaluhan sa Belarus ay upang mapigilan ang tulong ni Lukashenko kay Putin. Kung iisipin nga naman, kapag nakuha nila ang power plant, mahihirapang sugurin sila ni Putin doon sa planta. Dahil sa peligro ito, hindi lamang sa buong bansa, pati rin sa buong mundo. Pag sumabog yun. Magmimistulan itong patibong kung susugod ang mga Ruso. Hindi nila pwede basta-basta tirahin yung power plant yun, nuclear power plant yun. Sila ang sisisihin ng buong mundo, katulad ng naganap sa Chernobyl, dekada 80. Hindi ito malulusutan ni Putin, siya ang sisisihin. Kumbaga naging shield nila, no? Ibang klase yung taktika nitong Ukraine. Ang issue sa Kursk nuclear power plant ay pinagtutuunan ngayon ng pansin sa Russia. Sinabi sa Moscow Times kung ano ang mangyayari kapag nakuha ng Ukraine ang Kursk nuclear plant. Sinabi na nagsimula ng magpaalis ng tauhan sa planta ang kumpanya at ang kasundaluhan ay dali ang naguhukay ng mga trenches palibot ng lokasyon. Ayon sa balita, isang bangungot kung magkakaroon ng agawan sa pasilidad. Katulad ito ng sa Zaporizhia nuclear plant at sa Chernobyl exclusion zone na parehong nakuha ng Russia. Kailangan higit sa magkabilang panig na huwag maglaban malapit sa lugar. Kaya pala inilunsad ni Putin ang Operation Revenge upang siguraduhin ang kanilang pagkapanalo. Sa tulong ng Russian Armed Forces, minamanmana ng mga eksperto ang Kursk nuclear power plant kung sakaling magkaroon doon ng labanan. Napagtanto nila na hindi ito basta-basta isusuko ng Russia dahil sa isang malaking kahihiyan ito para kay Putin kung makukuha ng Ukraine. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng kabila ang tunay nitong motibo. Baka masurpresa na naman ang buong mundo katulad ng pagpasok nila sa teritoryo ng Russia. Gayunpaman, para sa kaligtasan ng lahat, sana ay walang giyera na maganap malapit sa planta upang maiwasan ang naganap noon sa Chernobyl power plant na hanggang ngayon ay dama pa rin ng mga taga roon ang masaklap na kasaysayan ng kanilang lugar. Oo, iba yan mga tol. Kasi kapag nagkaroon mismo ng labanan, dun mismo sa power plant na yun, nuclear power plant na yun, at yun ay sumabog mga tol,
Kahit yung mga katabing bansa o kahit yung ibang mga bansa na hindi naman kasali, apektado yun mga tol. 'Di ba? Iba-iba ang dulot niyan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang giyera sa Ukraine na dapat ay ilang araw lang ay umabot na sa 3 taon nito. Tagal na. Patuloy pa rin ang suporta ng kanluran laban sa Russia. At porsigido si Putin na bago magkaroon ng peace talks ay makuha nila ang lahat ng teritoryo sa Donetsk. Marahil upang maging patas ang laban, ang pagsalakay ng Ukraine sa Russia ay may kinalaman sa Kursk nuclear power plant na kung kanilang makukuha ay magbabago ang takbo ng laban. Subalit sabi nila, the game isn't over until the fat lady sings. Buksan mo ang iyong isip. Kung makikita natin mga tol, yung mga aral na makikita natin dito, pare-pareho tayong tao mga tol eh. Pinagkaloob sa atin tong daigdig na to para ating tirhan, ating paunlarin. Pero dahil sa ating mga kapusukan, mga tao, di ba, tayo, at gusto nating pagharian ng lahat, nagkakaroon tayo ng magiging papagmataas na pag-uugali. Yung mga maliliit, minamaliit natin. Pero hindi natin alam mga tol, na yung mga maliliit pa lang yun ay pwedeng magbigay sa atin ng napakasakit na puwing. 'Di ba? Tulad nga ng sinabi ng iba, walang malaking nakakapuwing. 'Di ba? Yung mga malalaking bansa mga tol na minamaliit yung mga maliliit na bansa at pilit nilang sinisindak. Balang araw ang magbibigay pala sa kanila ng sobrang sakit na problema. Sobrang sakit, no? Tulad ng sinabi ko kanina, napakasakit na puwing. Katulad niyan, anong nangyayari ngayon mga tol? Nangyayaring sa labanan ng Ukraine at saka ng Russia. Maliit lang ang Ukraine kung kukumpara mo sa Russia. Napakalakas ng Russia kung kukumpara mo sa Ukraine. Sabi nga nung nagsimula yan, akala nila tatagal lang ng ilang araw. Pero 3 taon na 3 taon na ngayon mga tol. At eto, umaabanse ang Ukraine mga tol. 'Di ba? So, small scale natin doon. Anong kailangan nating rito? Kailangan nating matutunan. Ano yung kailangan nating makuhang aral mga tol? 'Di ba? Tulad nga do'n sa kanta ni Looney, 'di ba tao ka lang din kahit anong taas mo na titingala ka pa rin, 'di ba? Huwag tayo maging mapagmataas, 'di ba? Ano natin, paunlarin natin yung pagmamahalan natin 'no, sa kapwa natin. Wala dapat minamaliit, lahat naman tayo pantay-pantay lang sa paningin niya. Kahit ang isang maliit mga tol, kapag yan ay tinulungan ng taas, matatalo yung mga malalaki. Meron na yan sa mga history natin sa Bible, nakasulat diyan. Kung paano tinalo ni David si Goliath, kung paano tinalo ng 300 yung napakalaking hukbo, 'di ba? So ayan mga tol, bilang isang Pilipino, bilang isang tao, ano ang masasabi mo rito? Ano ang natutunan mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.